Ganito ba yung sasakyan nyo mga boss? At pag nagpreno kayo, nakakarinig ka ng sipol dito sa driver side? O kaya naman gusto mong linisin itong brake pad mo? Ang una mong gagawin dyan, tanggalin mo itong gulong. Tapos kumuha ka ng box wrench na number 14. Luluwagan mo yung 2 bolt dito sa brake caliper. Huwag kayong mag-alala mga boss dahil kung kayo naman ang gagawa ng sasakyan nyo at ganitong klase, madali lang naman ito gawin. Hindi naman kayo mahihirapan. Pag maluwag na itong bolt dito sa brake caliper, kamayin mo na yan. Diba nakikita nyo naman, kinakamay ko na lang para matanggal nyo ng tuluyan itong bolt. Tapos dito sa taas ng brake caliper mga boss, luwagan mo rin yung bolt na number 14 dyan. At pag kaya ng pihitin ng kamay mo, o kamayin mo na yan para mas mabilis mong matanggal itong bolt. At pag tanggal na itong 2 bolt mga boss, pwede mo na ngayon iangat itong brake caliper. Uga-ugain mo itong brake caliper mga boss para madali mo siyang matanggal. At kung makikita nyo dito sa brake pad mga boss, ang umiipit dyan, spring clip. Kaya ang gagawin mo dyan mga boss para matanggal mo itong brake pad, ilihis mo lang itong spring niya tsaka mo bunutin itong brake pad. O diba, natanggal ko na itong brake pad. Ganon din sa kabilang side mga boss, medyo ilihis mo lang yung spring clip niya para matanggal mo itong brake pad. Tapos gamit ka ngayon ng sandpaper, pwede mo na ngayon lihahin itong ibabaw ng brake pad mo para yung tubigas dito sa ibabaw ng brake pad mo matanggal. Yan kasi yung pinanggagalingan ng sipol every time na inaapakan mo yung brake pedal mo. Mapapansin mo naman pag okay na yung pagkakalinis mo dito sa brake pad kasi magiging light na yung kulay ng brake pad mo. Ibig sabihin nun, natanggal mo na yung tumigas dito sa ibabaw at nalinis mo na siya. At dahil nga sa wala naman akong nabiling brake cleaner mga boss, gagamit lang ako dyan ng basahan, pupunasan ko itong rotor disc. Okay din yan mga boss, malilinis mo rin yan. Pinapakita ko sa inyo yung ganitong paggawa mga boss para kung sakaling wala kayong budget para sa brake cleaner, pwede rin yung ganitong pamamaraan mga boss. Pupunasan nyo lang maigi itong rotor disc nya. Malaking bagay kasi na mapunasan nyo yung mga boss para hindi naman masayang yung trabaho na ginawa mo pag nilagay mo itong brake pad. At pag okay na yan, pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad dito sa brake caliper holder mo. Sa paglagay naman ng brake pad mga boss, meron namang guide yan kasi meron itong spring clip na tumutulak dito sa brake pad. Kaya kung mapapansin nyo, yung isang kamay ko nakahawak dito sa isang brake pad bago ko ilagay itong isa pang brake pad nya. At pag nailagay mo na yung 2 brake pad, i-check mo ngayon yung clip spring nya kung okay naman. Pag nandyan naman na kayo sa site mga boss, yung kayo na mismo nagtatrabaho, mas mauunawaan nyo na ituturo na kayo ng paggawa hindi kayo mahihirapan. Kasi nga, meron naman yung guide para hindi kayo maligaw sa pagkabit ng brake pad. At dahil na ilagay ko na itong brake caliper mga boss, kung makikita nyo, nilagyan ko na yan ng bolt dito sa brake caliper. Taas baba yan mga boss yung bolt dito sa brake caliper. Ilalagay nyo ng maayos yan. Siguraduhin nyo lang na yung sliding pin nito, dapat na check up nyo. Nakita nyo naman, di ba, pinipihit ko itong sliding pin nya. Pag maluwag naman yung sliding pin mga boss, hindi ko na yan ginagalaw. Lalo't bago pa yung sasakyan. Magandang klase kasi yung grasa na nakalagay dyan. Kaya hanggat maaari, hindi ko yan ginagalaw. Maliban na lang sa mga old model yan, pinakikialamanan ko na yan. Pag sa mga old model, tinatanggal ko yan para malagyan ko ng panibagong grasa. Pero pag ganitong bago mga boss, okay lang yan. Maliban na lang kung may stock up na pangyayari. Syempre naman, kailangan mong gawin yan. At dahil sa nailagay ko na yung 2 bolt dito sa brake caliper, nakita nyo naman, hinigpitan ko ng maayos yan. Tapos ipapihit ko na ulit itong manibela para dumiretso, nang sa ganon, pwede ko na ngayong ilagay itong gulong. Lagi nyo lang tatandaan mga boss, every time nagagawa kayo, ibig kong sabihin kung kayo ang magdi-DIY ng sasakyan nyo, siguraduhin yung na-check nyo muna yung ginawa nyo maigi bago nyo ilagay itong gulong. At pag nailagay nyo naman na itong gulong, siguraduhin nyo naman yung pagkakabit nyo ng mga nut nyan, inipakapit nyo ng maayos dito sa thread nya. Para pag ginamitan nyo siya ng impact wrench nyo, sigurado kayong walang malulus thread. Kahit nasabihin mo pang i-manual mo yan gamit yung tie wrench mo, mas maganda pa rin talaga na ipinakapit mo muna yung nut bago mo siya ipanel ng higpit. Ayun kasi yung pinaka-the best sa paggawa mga boss. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!